Sawela ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83. Isa na namang inaabang mainit na balita, talakayan at iba pa ang matididig, mapapanood tuwing Martes sa nagbabagang balita ni Kamunding. Dito lamang sa CCN News Filipino Views. At ugaling mag-like, comment, and share. Maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Welcome again from my program at this Edmund sa Maniego, Pangilinan. Today is September 23, 2025. It's a Tuesday. Kamusta na mga kababayan? At wow, ganda na ng weather condition natin dito, ha? At so far so good. At bago tayo mag-start ng program ay i-bless tayo na nasa itaas, ano? At bigyan tayo ng gabay para makapagbalita ng tama at walang fake news, ano? Pala binabati natin yung ating mga may birthdays diyan, ano? Na nagdiri yung mga yun, September 23, 2025. Gaya ni kasama natin, ha? Dati nating kasama sa Radio Veritas, ano? Si Nolan. Nolan, kamusta ka na dyan? At birthday mo ngayon, sumainyo ang katotohanan, Si Olan, kasama nating media, na active pa rin hanggang ngayon sa Radio Veritas. At gayon din yung mga iba pang may kaarawan at yun, batiin din natin. At yung lalo na yung mga nasa lanta, hindi naman binabati, ano, nakikiano tayo dalamhati sa mga may mga sakit, may mga karamdaman, diyan sa atin. At ngayon binabayo ng mga bagyo, di Lando ba to? Lando yung bagyo, no? Sana ay makarecover na dyan yung mga napinsala, lalo na dito sa Cagayan, ano? Parte ng Cagayan at mga neighboring lugar dyan, ano? At hopefully dito sa Metro Manila, wala na halos ulan, ano? So ambun-ambun na lang. Ay, salamat Lord, ano? At sana gano'n na, lumayas ka na, bagyo, at tayo makapaghanap buhay ng matino. At binabati ko rin si Mayor Joy Belmonte, 10 ng kanyang mga Vice Mayor na si Vice Mayor Soto, mga congressman natin dyan at mga councilors na mga masisipag, at sana tulungan natin yung mga binabaha pa rin, ano? Lalo na dito sa Quezon City, daming baha rito. At ganoon din sa mga ibang lugar, ano? Ayun nga, mga walang katapusang swimming pool, ano? Ay nako, Diyos ko. Sana makaraos din tayo rito. Gayon din ang dito sa Binyan City, binabati ko rin si Mayor Jel Alonte at 10 ng mga lingkod bayan diyan sa Binyan City, gaya ni Vice Mayor Dada Reyes at Congressman Attorney Arman de Maguila, lone congressman ng Binyan City, 10 ng mga bukals, no? Bukals dyan at mga councilors, lalo na si Gobernadora Sol Aragones at yung chief of staff niya rin, ano? Yung Gosol, ano? Si Donald Castro. Ewan ko, yung ano pa rin to, active pa rin sa DC, ano to, no? JB,
Yan, karantyo natin dyan dati, ha? Sa Laguna, ha? Si Donald Castro, alam ko, nandiyan siya, no? Si Gobernadora Sol Aragones. So, yun. Ay, nakalimutan nga pala, si Mardy Sige, ang pleb chairman natin dyan sa Binyan at MDS Maharlika. Siya ang president nationwide, si Mardy Sige. Sir, kamusta na? At yung mga barangay natin dyan, mga barangay chairman, ang pinangungunahan ni Rodolfo Popit Montañez Jr. ng barangay Langkiwa, no? Actually, 24 barangay isang Binyan at ayun, tulong-tulong sila, lalo sa mga binabahang area dito sa Binyan City at pati yung relief yan, sa dito, no? Barangay de la Paz, Malaban at San Juan ba yung isa? O, isang barangay dyan, at sinusuportahan naman ni Gobernadora Sol Aragones to, no? At yun, at hopefully ay makaraos na tayo sa baha. Tagal humupa ng baha dyan. Actually, maabot ng ilang linggo. Hindi gaya din sa Metro Manila, pag binaha tayo dyan, overnight lang, wala na agad, Pero sa parte ng Binyan City, ewan ko ba ba't ganun doon, Lalo na yung parting Malaban, De La Paz, at San Juan, Matagal, sir. At naabot pa ng months, So, pag-anuhan natin, Ewan ko ba paano susolusyonan yan at lahat na yata kinonsulta dyan para hindi naman nagpapaya si dating mayor at ngayon congressman Armando Maguila. Dahil since way back, binabati ko sa kanya. Bakit bagay hindi na natigil ang baha dito sa Binyan City. Kaya ginawa niya yung mga ginawa niya yung mga tulay, Solusyon niya diyan yung dawan ng tulay para makadaan yung mga tao, Tapos pati na yung mga sasakyan, halos tulay. Ang problema, lubog naman yung bahay. So yung mga inodoro, yung mga nabubutas na iba-ibang elemento, yung ihi, o mga iba pa. Yung mga leptospirosis ba yun, Ay, naku, nakakatakot, So, yun ang problema dyan, yung health, So far so good naman, wala namang naiulat na ganung mga pangyayari. So, yun. Balikan natin mga iba pang mga balita, gaya ng ito, headline ngayon, terorista. Ha? Terorista nasa likod ng Mindoro riot. Aba, delikado tong mga ganito, ha? Tapos, 216 nag-riot, kakasuhan ng sedition. Aba. So, abogado raw at isang ex-politiko ang nagpondo. Actually, nandyan ako nung nung rally, Yung kumakailan, Abay, grabe, nakikita ko talaga yung pati yung mga vandalism ba, yung pinipintahan yung mga pader na doon sa kalye, lalo na dito sa Claro Recto, Sa may Binyola, some sort na ganun. At hindi ko naman masita dahil isang tropang nakamaskara pa yan, nakaitim at baka madisgrasya naman tayo. Nung ginawa ko, kinunan ko na lang ng politikang kung simple. At totoo, yung ginagawa nila, binabandalize nila yung lugar, winawasak yung mga traffic lights, Tapos yung mga pinagandang mga pader at mga iba pang facilities. Gaya ng Sogo, nananahimik yung Sogo Hotel daw. Ano ginawa? Pinagbabasag, Pinagbabasag ang salamin. Tapos pinagraransak. Kinuhanan ng pera, gamit, lahat ng mga salbahe. Ano ba to? Ba't ganun? Wala namang ginagawa yung Sogo, Sogo Hotel, dito sa Memorita yun, di ba? Malapit dito sa Aisitan, Ayun na, disgrasya. Tapos yung mga iba pang lugar doon, ibang areas, tapos kanya-kanya kuro-kuro dyan. Sabi ng pulis, wala naman daw silang tear gas. Pumuputok-putok. Tapos may katabi pa ako, alam mo naman saan din ng tear gas, nakikita mo yun, pinagaganon yung babae na tear gas. Wala
Hindi, wala raw tear gas eh. Molotov daw, molotov. O, so, ewan ko ha. Kanya-kanyang version na yan. So, yun nga. At itong mga bigat doon, ano, yung mga, siguro, nabalita na rin to, no? Panay-panay na balita, yung sinunog na truck doon sa, ano, papuntang Malacanang doon eh, no? Diba? Doon sa kabilang kalye. So, yun, ginawang, ano na yun, lockdown, no? Lockdown na yun. Hanggang ngayon yata, may mga pulis pa rin nagbabantay, no? So, yun, at iba-iba na kinasuhan dito, no? Gaya nga yun dito, sabi, terorista na sa likod ng riot. Tapos may headline din tayo, no? DPWH documents sa flood project sinira. Ha? Ayon sa ICI, meron din tayong balitang maximum tolerance ng PNP sa September 21 na protest. Pinuri, in fairness sa ano, no? PNP, no? Binisita ng NCRPO chief at PNP chief ang mga na-disgrasyang mga kapulisan ay karamihan pulis, ano? Imbis na talagang maximum tolerance eh. Hindi naman pabugbog yung mga pulis, hindi lumalaban. Ayun, kaya siyempre paminsan-minsan nakikita mo hinahataw rin nila, no? Ganun naman talaga, no? Once in a while may ganon. Hindi maalis yun. Kung ba naman yung mawasak yung mukha mo tapos kasamahan mo nadadala ka na rin siguro, ha? Hindi naman practically zero maximum tolerance na nangyari. Meron tayong nakikita rin nanghahambalos din yung iba, no? Okay. Kamusta na po dyan Mayor Isko Moreno Damagoso at Vice Mayor Ki Atienza? Nag-meeting kami nung nakaraan nito, no? Nung so kami nag-visitation yung NCRPO Press Club Group at binigyan naman kami ng pagkakataon na makidaw pangpalad sila, no? Kasama naman si Mother Lily Reyes, ang presidente ng NCRPO Press Club at pinaunlakan din naman kami, no? Although ang daming bisita ni Mayor Isko Moreno during that date ay naisingit pa rin niya, no? Mga few minutes o 30 minutes yata, no? O hour, and 1 hour nandun kami, ano? At diniscuss nga niya yung mga activities noon, pati na yung mga pagtulong doon sa Hapiland, no? Mga nasunugan doon at iba pa, no? At mga pinagagawa niya sa mga senior citizens at iba pa. Sabi niya, welcome kayo sa Manila. Wag lang kayong pasaway. Gano'n naman. Ito naman si Mayor Isko Moreno, no? Ang lakas ng dating niya, no? Ang galing magsalita, ang galing kumumbinse, ang galing mag-PR. At same time, di ba, artista yan, eh? dating show business yan, ha? Yeah. So, yun, at papagaling ng pagka-mayor na to. Hindi rin tulad ko nga to, may nag-post ako nung isang araw, ano, yung kay Jel Alonte. Ganun ang mga dating niya, no? Jel Alonte ng Binyan City ay ganun ang pagtulong sa mga constituents niya. Ayun. Yung mga stuntman groups natin dyan, kamusta na po, ha? Nasa mabuti sana tayo mga kalagayan at continue taping, shooting at ayan, wala na ulan, ano? Tuloy-tuloy na naman ang ligaya at pag may oras naman kayo, tawagan nyo ako, baka i-audition naman ako, baka mapiga pa sa akin. Konting acting lang, pero mga stunt medyo iwas tayo muna dyan dahil the young ones na tayo. Okay, alright, so siguro basahin natin ang pwedeng basahin dito sa mga balita. Meron pa pala rito, 216 rioters na aresto ay kakasuhan, no? So nakatakdang sampahan ng kasong sedisyon ng pamahalang lungsod ng Maynila. Ang nasa 216 rioters na naaresto ng Manila Police District o MPD matapos na manggulo, manakit ng mga polis at manunog ng trailer truck sa pagsasagawa ng September protest dito lang sa Mindiola at Ayala Bridge ng lungsod ng Maynila, ano?
Ito naman ang inanunsyo ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso matapos na makita ang danyos sa mga government property ng mga 216 rioters na kinabibilangan ng 127 adults at 89 na minors. Ani ni Domagoso, kailangang managot ang mga ito dahil sa pamimerwisyong kanilang ginawa sa mga mamamayan ng lungsod. At ito nga, may sinira sila, pinarwisyo nila ang pribado at nananahimik na komunidad. Pananagutan nila ito, managot sila sa mga gawa nilang bagay. Anang alkalde. Kaya lang, karamihan dito minor, no? So most probably lang to, patatawag yung magulang, tapos hindi mo pwedeng ikulong no bro, no? Yung mga minors, ano? So siguro papangaralan lang yun, siguro parang ibang tawag doon, pagtatanimin ng kung ano, paglilinisin ng kung anong overnight, ano? Tapos service, na lang to, community service. At yun, bagsak din sa magulang, no? Sasabahan ng magulang kinabukasan niya, hindi pwedeng kulong, minor, ano? Tapos yun nga, ay nako, bakit naman ganun kasi, no? Nahalungan kasi may minor, may edad na rin at nakamaskara kasi, no? O para kang mga ano na to, mga rioters na, hindi na to yung nagrarally, no? So ba't ganun, ano? Ayun. Sabi nga rito, sabi ng abogado at ex-politiko raw, nagpopondo sa bogus na ralista, ni Isko Moreno, no? So tahasang sinabi ni Manila Mayor Francisco Moreno Domagoso na binibirip kanila ang pormasyon na isang abogado at dating politiko ang nagpondo sa mga bogus na ralista na nanggulo noong linggo sa Ayala Bridge at Mendiola, Maynila, no? So hindi na itago ni Domagoso ang galit at pagkadismaya sa kanyang ginawang inspeksyon sa kahabaan ng Recto Manila. Biro, busy sila pagpapaganda ng lugar, ano? Tapos gaganong-ganon na lang, ano? Parang kakabastusan, no? Hindi naman dapat ganoon, ano? Ang mga pangyayari. At alam mo, si Isko may higpit sa ganyan, no? Nakapokus pa naman siya sa mga, beautification ng lugar, tapos gaganyan ninyo lang. Aba, magagalit si Yorme Isko, no? So sabi rito mula Mehan Garden, Universidad de Manila hanggang Liwasang Bonifacio sa Loton ay binaboy ng mga nanggugulong mobster ang ating mga pader at pasilidad gamit ang spray paint. Ako witness talaga diyan, Kita ko mismo sa harapan ko, hindi ko lang maawat, no? Baka madisgrasya naman tayo kung awatin ko dahil titingnan din ako, no? Ginawa ko, sinimplihan ko lang ng pitik, ng cellphone, pero yung kamong aawatin mo yun, naku po. So ayun ang sabi ni Isko. So pananagutin ang mga nangyaring mga kaharasan, no? Dito sa nagkaroon pala ng sunog dito sa lungsod ng Quezon, no? 13 katao ang nalapnos sa sunog sa Quezon City. Sabi sa balita, sumiklab ang sunog sa isang condominium sa Quezon City kahapon ng umaga, kung saan nasa 13 katao ang naiulat na nalapnos. So batay sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa Shanata Condominium sa Barangay Talipapa bandang alas 4:56 ng umaga at umabot sa ikatlong alarma ayon sa National Capital Region Field Unit ng Bureau of Fire Protection. At sinabi ng probers na nagmula ang apoy sa isa sa mga kwarto alas 8th floor, nung simula. So walang nasawi, ngunit 13 katao ang nasa edad na 29 at may senior pa, 78 years old na ginagamot ng mga first responder. So ingat dito rin sa napayata sa balita yon. Sa Maynila nagkaroon din, no? Ito naman yung condominium na residential. Top floor naman yung nasunog, pababa, anak ko po.
Kitang-kita mo, may aerial view dun sa ano, kalat na rin sa Facebook yun, ano? At nasusunog yung submarine na Binondo, no? Ayun. Oo. Oh, pananagutin daw, mandarambong sa Las Piñas. Ano naman nangyari dito? Oh, iba namang item to. So, Super Typhoon Nando, nanalasa sa Northern Luzon, ano? Nanalasa, although balita na rin to, no? Si Super Typhoon Nando, kung saan inagbit ng Panitan Islands at matapos na mag-landfall as stress kahapon, ano? So, lalabas ng Philippine Area of Responsibility Senado, Lunes ng gabi. So, paalis na rin, ano? Si Nando. Ay, salamat naman po at mananahimik na rin tayo. Pero may kasunod pa raw bagyo. Sana malis na to. Huwag nang mahirapan tayo tuloy maghanap buhay, ano? Hindi lang ako at pati ating magkasamahan at ibang mga nagtatrabaho, ha? Sa mga pabrika, sa mga iba't ibang larangan ng business, ano? At ayun. Okay. Naku, ito yung balita, yung kay Chavit Singson, ano? Namumuro na raw sa inciting to sedition, sabi ni Castro. So, pinaimbestigahan ng Malacanang sa Department of Interior and Local Government, DILG, Philippine National Police at Department of Justice ang mga pahayag ni Chavit Singson na inaakit ang mga kabataan na huwag pumasok sa eskwela at dumalo sa rally. So, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa pahayag ni Chavit sa kanyang press conference sa San Juan, inakit niya ang mga kabataan, lalo na sa San Juan, na ano man tawag dito? Lalo na mga high school students, college students at mga high school students ay karamihan ay mga minor de edad na huwag pumasok sa paaralan hanggang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. Aba, iba na to, ha? Okay, sinabi din umano, ha? Umano na to, ha? Nung tumbok na talaga, sinabi din umano, ha? Din umano, sinabi din, hindi di umano, ha? Sinabi din umano ni Chavit na hayaan na mangulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. Giit ni Castro, dapat itong paimbestigahan para malaman kung maaring kasuhan ng inciting to sedition. Meron na-monitor nga ako, no? Ito sa akin lang, obserbasyon ko lang, ha? Na-monitor ko sa mga interviews nga, no? Sabi ni, ito, pwedeng kasuhan, ha? Pero kasuhan naman yung mga, lalo na sa flood control projects, may iba ko, no? Flood control projects. Kaya lang, imposible raw itong makulong, dahil sangkaterba rin ang mga pera nito, no? Si Chavit Singson mismo nagsabi noon, ha? Hindi makukulong yan. Pwedeng kasuhan, pero yun, mapakulong mo to, ewan ko na, no? So, oo, may yun. Pwede, no? Oo, hirap talaga ng mahirap, no? Boss, wala ba tayong kontrata dyan na, pwedeng hindi, joke lang. Pero nauuso to, pati yung mga batang nakakausap ko, yung mga pamangkin ko, no? Ano ba gusto mong trabaho? Ako, mag-aaral ako, engineer. Gusto ko maging contractor. Ayun, para madali daw pera contractor, bilyon-bilyon. Ano ba yan? Ay, nako, Diyos ko. So, ayun nga. Tapos may nagsabi rin, yung mga kinakasuhan, hindi lang daw dapat dun sa 15, yung pinangalanan ni PBBM. Marami pa raw dyan, iba-ibang contractor na hindi nasasama, no? Buong Pilipinas. Hindi lang dito sa lugar. Ayun. So, bang oras na? Bakit meeting na oras dito? Okay. Puro flood control na balita ngayon, no? Okay. Ano ba yan? So,
O, tingin nga tayo rito sa ibang ano. Ay, kamusta nga pala mga tropa natin dyan, ha? Sa mga grupo dito, ha? Dito sa yung mga iba-ibang ang tawag dito. Iba-ibang news sa group, ano? Oo. Lalo na Quezon City Press Club, ano? Dito si Madam Rio, presidente ng Quezon City Press Corps yan, ha? Dito sa lungsod ng Quezon, ha? At doon din, ha? Okay, saka mga iba pa pang press group dyan, ano? Kamusta na kayo dyan? At gusto nga pala ngayon mga solicitation, ano? Sa mga ano, pro? Oo, oo. Kasi may mga cut-off yan, ano yung papasok yan. Parang ano yun, ironic, ano? Dami, daming problema ng bansa natin, no? Paano tayo makakasolicit? Pansinin pa kaya tayo ng solicitation, eh? Siguro unahin muna yung mga disaster-prone areas, ano? Yung mga nasalanta ng bagyo, no? Oo, tayo naman na, ano? Wala muna yung mga Pasko-Pasko siguro, no? Yung mga pangangailangan muna, yung mga immediate pangangailangan ng mga tao, no? Ang unahin na. Ayun. Ayos. Mhm. Okay. Ito may sagot si ano. Ito may sagot si Chavit, ano. Bago raw kasuhan ng sedisyon, ha? Bago raw siya kasuhan ng sedisyon, sabi ni Chavit. Si PBBM daw, unahin muna, hanapin ang 500 billion peso ghost projects. Ano ba yan? So sabi dito sa balita, ano, dapat na munang unahin, hanapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 500 billion peso ghost project bago siya kasuhan. Bago siya kasuhan ng sedisyon. Kinakasuhan ko si ano eh. Sabi Simpson ng ano, sedition, ano? Inciting to rebellion yun, di ba, bro? Sedition, ano? Itong tugon ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson kasunod ng planong pagsasampa ng sedition case sa Department of Justice o DOJ dahil sa kanyang panawagang revolusyon. Ayun. Laban sa korupsyon. Una nang sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na may tuturing na sedisyon ang panawagan ni Singson ng anti-corruption protest kung saan hinikayat ni dating gobernador na huwag na munang pumasok. Huwag munang pumasok sa paaralan ng mga estudyante at sa halip ay lumahok sa rally. Tama ba yun? Ngunit, ayon kay Singson, sa halip na pagkaso sa kanya, mas dapat pagtuunan ng pansin ni Pangulong Marcos ang mga ghost projects na pinangungunahan ng pamilya Diskaya. So, gil pa ni Singson ang kanyang panawagan ng revolusyon against korupsyon ay walang sangkot na anumang baril o armas. At sa halip ay pagkakataon ay mapahayag ang mga Pilipino ang kanyang hinaing sa pamahalaan. Ayun. Tapos ito pa, yung DPWH daw ko. Sabi siya, puro flood control to, no? Kung di flood control, rally, no? So, natabunan na yung sabungero, no? Oo, may sabungero pa tayo na wala na sa eksena, no? So, maring kinundi na ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, ang makulat na malawakang pagsira at tampering sa mga official documents ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay sa maanomalyang flood control project. So, ayon kay retired Justice Andres Reyes Jr., Chairman ng ICI, ang nasabing hakbang ay hindi lamang sa lantarang pagharang sa ginagawang investigasyon, kundi isang direktang insulto sa karapatan ng publiko
sa transparency at accountability. Anya, ang sinasadyang pagtatago o pagtatakip ng mga records ay pinapahina na magpagtitiwala ng publiko sa trabaho ng gobyerno para bantayan ang pondo ng public resources. Ayun. So, kamusta na po kayo? Tulog na yata kayo, ha? Huwag kayong matulog. Ha? Exercise tayo, ha? Lakad-lakad tayo dyan. Ang mga seniors, mga karancho natin, mga seniors dyan, kamusta na po kayo dyan? At mga PWDs, ha? Ayun, at exercise tayo, ha? At marami mga proyekto ang pamahalaan para sa inyo, no? At nakapag-ano na ba kayo nung ano nyo, ha? May bagong national, anong tawag dito? Senior IDs, ano? At kailangan asikasuhin nyo yun, no? Okay, kung may mga naka-Facebook naman nyo, kasi may hirapan yung mga seniors minsan yung sa Facebook, ay yung mga ano, sa cellphone. Paturo kayo sa mga apo-apo nyo, no? At kahit nakapikit siya, alam nila yon. Sa totoo lang. Kaya kung malapit kayo rin sa PhilHealth. O yan, PhilHealth and senior citizens office, ano? O kahit dyan sa mga ano nyo. Direct, nasa lungsod ka ng Quezon o sa Maynila ka. Paturo kayo roon kung paano magkaroon ng National Seniors ID, no? Ma-register na kayo at online na ngayon eh. Problema, yung mga senior, hirap na hirap sa mga ganyan eh. Yung mga cellphone, yung lalabo ng mga mata nun. Tapos tamad sa mga ganun yun eh. Kung pwede lang, kakausapin ka sa cellphone nun, yung mga text-text, ako. Parusa sa kanila yan, di ba bro? Kawawa naman itong mga kapatid natin, mga senior citizens. Ayun. So, paturo kayo, lalo sa PhilHealth, ano? Maraming benepisyo dyan, no? Ang daming libre, sa totoo lang. Gagawin nyo lang, pumunta kayo, asikasuhin nyo lang. May time kayo, pasyalin nyo yung mga nearest PhilHealth office nyo. Kunyari sa Maynila ka, nandito lang sa ano yun eh. Doon sa Rotonda ng, ano ba tawag dito? Yung sa Malacanang, malapit sa Malacanang yung PhilHealth office eh. Ewan ko yung sa ibang lugar, may mga satellite offices doon. Tanong nyo roon at i-guide kayo kung paano at makakuha kayo ng IDs nyo, mga senior citizens. Saka yun, isang buhos na lang yun. Hindi na kailangan ng maraming ID yun. Parang national ID rin yun eh, no? Kaya lang sa seniors, ha? O yung mga, ano nga, may bigayan na nga sa October, no? By October, first week of October, dito sa lungsod ng Maynila, may mga 2,500 yata ano. At ewan ko yung national. Yung national, malaki-laki yun eh. Parang 6,000 yata yun, ano. Or baka December pa, no? Malamang ganoon ang mangyayari, no? Okay. So, teka, may hanapin lang tayo rito. Wala yung... May laro nga pala si ano ngayon, Alexander Yala, no? May kalaban siya sa tennis. Ewan ko kung sino, ano na nangyari doon sa laro. Oo. Okay. Okay, sige. Hanap tayo ng iba pa rito. Punta tayo rito, maiba tayo ng ano, sa sports naman, ano? So, ayan na. Uulan na naman. So, apat na bagong events sa NCAA Season 101. Apat na bagong demonstration events ang idinagdag para sa NCAA Season 101 na magsisimula sa October 1 sa Smart Araneta Coliseum. Ang mga ito ay ang golf, gymnastics, boxing, weightlifting ayon kay NCAA Management Committee Chairman Melchor Divina ng Mapua. Ito ay mula rin sa pakipagtambal ng NCAA sa Philippine Sports Commission o PSC na pinamumunuan ni Chairman Pato Gregorio, sir. Ayun, si Patrick
Pato Gregorio. So inaraos ang 4 na demo event sa second semester na magbibigay ng NCAA na sapat na panahon para makipagtulungan sa mga National Sports Associations, NCAAs, ang golf, gymnastics, boxing at weightlifting. At inaasang sa Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz ang mangunguna sa pagpapatupad ng weightlifting kagaya ng kanyang ginawa noong nakaraang 2024 Batang Pinoy. Ayun. Samantala, bagong format ang ipapatupad sa basketball at volleyball tournaments ng NCAA Season 101. Sinabi kahapon ni Jose Rizal University Management Committee Representative Paul Supan na hati ng mga koponan sa dalawang grupo at magkakaroon ng play-in phase at kasunod ng quarterfinals at parehong best of 3 at parehong best of 3 series sa semifinals at finals at makakasama sa Group A ang men's basketball tournament ng NCAA Season 100 champion Mapua Cardinals, Lyceum Pirates, Perpetual Health Altas, Arellano Chiefs, at San Sebastian Stags. Ano? So, nasa Group B naman ang Season 100 under runner-up St. Benil Blazers, San Beda Red Lions, Letran Knights, Emilio Aguinaldo College, ang tawag dito, Emilio Aguinaldo College Generals at Heavy Bombers. Ito rin ang magkakagrupo sa Juniors Basketball Tournament, pati na sa volleyball events. Ayun. Wala dito yung ano, no? Yung ginawa sa sa Ayala Center, ano? May ano rin yan eh. Hindi pa binalita rito, no? Anyway, ito, baka may resulta na to ngayon, no? Ayala versus Palay sa Jingxia Open first round, ano? Sa tennis to, no? So, hangad ni Alex Ayala na mapapatuloy ang magandang ratsyada nito sa WTA Tour. Kay ni Ayala na masungkit ang kanyang ikalawang WTA title sa paglarga ng Jingxia Open ngayong araw sa China. Sa umpisahan ng 20 years old na si Ayala na ang kampanya kay Alona Palay ang opening round ng tournament na ito, no? So nakatakda ang bakbakan na nina Ayala at Palay sa alas 10 ng umaga. So iba kasi oras na ano eh. O siguro ongoing o tapos na, no? Malaman natin, follow up na lang natin sa susunod, ano? So original sanang laruin ng laban ni Ayala sa Palay kahapon, subalit na ilipat ito sa Martes. Kaya naman karoon ng sapat na panahon si Ayala para mapaghanda sa laban nito kay Palay. Hawak ni Ayala ang number 1 seed sa torneo dahil sa kanyang kasalukuyang ranking sa WTA at lamang naman si Ayala dahil sa number 322 lamang si Palay. Ang problema rito hindi na sa rating, no? Minsan number 1 ka, tatalunin ka ng number 300. Ano? Gaya ni Ayala noon, no? Number, ano ba siya? 100 yata siya noon. Rating niya noon sa tennis, no? Tinali niya number 2. No? Matindi, no? Number 2, tapos number 5. Mga ratings, top 5, top 10, tinalo ni Ayala. So, pwede nating asahan din ang upset dito. Ma-upset siya dahil rating Ayala rito, number 1 seed siya, no? Number 1 seed. Kakalabanin siya nung napakalayong rating. Pero kung sa ano, bilugang bola, no? At lalo niya yung tennis is very unpredictable kasi ang ano kasi yan eh, very reduced yan, ano? Yung talagang maano yung katawan mo, no? Maya-maya may tournament ka, tuloy-tuloy yung laban mo. So, it's very hard talaga na yung tip-top condition ka lagi. May time na bigla ka na lang, gaya na Ayala nung nakaraan, ano? Sunod-sunod yung 7 laban, no? Panalo siya, no? Nag-champion pa nga siya doon sa isa, no? Tapos, nanalo na naman sunod-sunod hanggang yun nga. Panabagong tournament, sumali na naman siya. Yun, tinalo siya, no? So, very unpredictable yung ano, no?
yung ratings. So hindi basihan yung ratings, ano. Pati nga sa basketball, di ba? Yung basketball nila Kathleen Clark, ano? Yung WNBA, ano? Tinalo ng team nila yung Indiana Fever, no? Mga high ranking na kalaban at na-upset nila, no? Hanggang ngayon na-upset nila, no? So, ganun. Basta bola, talagang bola, no? Bilog ang bola o gulong ng palad. Ayun, alala ko tuloy yung gulong ng palad, ano? During showbiz days natin, ano? Noon, Ronald Carbu and Marian de la Riva. Tagal na pala nun, no? Nasa na kaya yung menunal dito yun, no? Si Marian de la Riva. Saka si Ronald Corbu. Wala na, no? Nasa na kaya sila. So, sa isa pang banda, yung sa NLEX naman, sa basketball, ano? Ay NLEX send-off para sa PBA season 50. At ayon sa balita, magdaraos ng team send-off ang NLEX Road Warriors sa unang pagkakataon bago ang kampanya sa makasaysayang PBA season 50 sa October 5 sa Smart Araneta Coliseum. Ilulusad na NLEX ang team roster nito kasama ang PAN sa Biyernes sa Event Center ng SMCC Clark bago sumabak sa aksyon kontra 11 bigating koponan sa selebrasyon ng Golden Anniversary ng PBA bilang kauna-unahang professional basketball league sa Asia. Sumula pa noong 1975. Sa mga dating tradisyon ng NLEX ay private team launch lang ang idinaraos nila kasama ang mga opisyal ng kumpanya bago baguhin ngayon ang makahalubilo ang kanilang mga fans at mga regular na empleyado ng NLEX sa Road Warriors. Nalala ko talaga yung UE, no? UE Red Warriors, ha? Yung panahon pa nila, Robert Jaworski. Player pa si Robert Jaworski ng UE, no? Yun ang pambato ni Virgilio Dalupan, Baby Dalupan, yung coach ng ng University of the East Red Warriors, Okay. Ayun, so kinapos ang Road Warriors sa quarterfinals sa kabila ng twice to beat incentive. Ngayon, babanderahan ni Bolik ang intact core ng NLEX kasama sina Kevin Alas, JB Mocon, Baser Amer, Cyrus Torres, Robbie Hemdon, Enoch Valdez, Jonel Policarpio, Mike Miranda, Richard Roger, Matt Nieto, Dominic Pajardo, JB Bahayo, Anthony Samerald at Jake Pascual. Dati, tayo. Very active tayo noon sa basketball noon, Lalo na yung Mika Days pa, Yung Crispa Toyota pa noon, Crispa Floro, Eco Painters, Yung mga ibang basketball noon, Hindi gaya noon, Ngayon, hindi ko na halos makakilala yung mga players na iba. Pero ganun pa man, naglalaki yun ng player ngayon at naglalaki yan ng player natin. Dati pinakamataas natin ditong center, 6-footer lang, Hindi lang Kaloy-Lisagan. 6'1", 6'2" yata si Kaloy, Tapos yung mga iba, may 5'5" pa tayo noon, 5'7", mga ganun ng height, Pero ngayon, lalaki na, In fact, meron tayong center, si Kai Soto, 7'4", 7'3". Tapos ang dami ng puro 7-footers na ngayon. Kaya lang, yung mga sa ibang bansa, naglalakihan din. Yun ang problema ron. Saka napakabilis, Na at least nakakasabay tayo miskin na paano ngayon. At may mga training na sa abroad, nakakapaglaro na sila sa overseas. Gaya na sa Japan, Korea, sa ibang bansa, sa Australia. Nahasa na rin, nakakasabay-sabay na, Kaya lang, ganun pa man ay naglalakihan pa rin yung mga kalaban natin, Ako, sa totoo lang, gusto ko nga sana yung mag-focus tayo sa mga football, Hindi na kailangan malaki dyan, Mabilis, maalisto ka lang at proper training. Badminton, di ba? Boxing,
Diyan tayo yung hindi nabasihan, ah, yung mga height. Maraming salamat nga kay Buagon Gesoro Gini. Good afternoon po, Sir Mad. Okay. Buagon Gregorio Ogina. Thanks po for listening, sa ating mga bumabate. Okay. Time out muna tayo. Isa na namang inaabangang mainit na balita, talakayan at iba pa ang madidinig, mapapanood tuwing Martes sa nagbabagang balita ni Kamunding dito lamang sa CGN News Filipino Views. At ugaling mag-like, comment, and share. Maraming salamat. Okay, welcome back. Yung tuloy natin, yung World Challenge may part 2. So, plano ni Asian record holder EJ Obiana, ito yung sinasabi ko, So, plano ni Asian record holder EJ Obiana na masundan ang pagdaraos ng World Pole Vault Challenge. Tagumpay ang unang edisyon ng torneo na dinaos noong linggo. Ito yung last Sunday, sa Makati, sponsor dito yung Ayala, siyempre. Bagamat masama ang panahon, kasabay pa ng protesta na ilang mamamayan laban sa katiwalian at korupsyon sa gobyerno, hindi nilangaw ang unang edisyon ng World Challenge at lumagsa ang mga Pinoy fans para saksihan ang bakbakan ng mga world-class pole vaulters na dumating sa ating bansa. Kaya naman masayang-masaya si Obiana sa kinalabasan ng torneo at nagpapasalamat ito sa mainit na pagtanggap ng mga kababayan natin na patuloy ang pagsuporta sa kanyang bawat laban. At dahil dito nais ni Obiana na magkaroon pa ito ng part 2 at part 3 at maging annual event na. Ito, nako-cover ko ito pa noon, mga press con nito, at namomonitor ko dahil dun sa Philippine Sport Writers Forum, na tuwing Martes ay unfortunately wala ngayon, ang daming events kasi ngayon sa sports, so dalawang Tuesdays nang wala dahil kino-cover ng mga sports journalist yung mga event ng sports na ito, so yun, napakagaling na bata nito, very humble, si EJ Obiana. So, sa pagtatapos ng tournament ay tinanghal na kampiyon, pero champion si Obiana matapos magtala ng 5.80 meters sa kanyang second attempt. At sinubukan pa ni Obiana na makuha ang 5.990 m na marka, ngunit bigo ito sa kanyang tatlong pagtatangka. So, tinalo ni Obiana sa gold medal si Thibaut Collet ng taga-France, at nagtala ng parehong 5.80 m. Ay, mga international to, sanction ng yung Philippine Boat Association, At lately nga nagtatalo rin si Obiana sa abroad, At ginawa ng ganda rin, nagkaroon ng venue rito sa Philippines, At sponsor nga rin, isa sa sponsor si mga Ayala Clan, At yun, napag-champion na naman at nabuhay na naman ang loob, Si Obiana, tumatuwa nga si Heidelin Diaz, namomonitor ko nung during that game, Pala yung bati niya, fans pala si, ni gold medalist, ng Olympics, si Heidelin Reyes, sa bodybuilding,
si Obiana. So, congratulations, EJ Obiana, at sana may mga kasamahan ka rin na susunod sa yapak mo, no? It's high time na may mag-groom uli, no? Na atleta na kasunod mo, gaya ni, sa larangan ng tennis, si Alexander Ayala. Wala akong nakikitang may susunod sa kanya, o hindi pa visible, ano? Oo, so dapat may mga pampalit, gaya ng kay Manny Pacquiao, sa boxing naman, so wala tayong nakikitang mga sumusunod, siguro it will take time na naman. Kaya nga ginagawa ng Philippine Olympic Committee and Philippine Sports Commission, pinamumunuan ni Patok Gregorio ng grassroots levels, pagkuha ng mga talents, mga elementary pa lang, grade levels pa lang, hinuhubog na nila ito, para masanay sa mga kompetisyon at maisali sa mga liga, not only in the Philippines but abroad, Tapos tumutulong din ang ating pamahalaan ni PBBM, na magdagdag ng pondo. At same time, may mga dahil din sa masigasig na bagong pangulo ng Philippine Sports Commission na si Pato Gregorio o Patrick Gregorio, ay may kaya niya iba pang mga investors, sponsors, dahil master niya to, dati rin siyang galing sa mga mabibigat na businesses, at in fact hinawakan niya yung Philippine Basketball Association sa sports naman, at mga rowing association, at right hand ni o pangatlong tao ni, paano ba sabihin doon, si Manny Pangilinan ng Gilas Pilipinas, at Philippine, ano ba tawag doon, yung sports association ng ni Manny, MVP, mga MVP groups, so bihasa to sa pagkuha ng mga sponsors, yung talent ni Gregorio ay ayun nga, ang dami ng fundings na lumapasok, papagawa ng mga arenas, in fact ginagawa yung Araneta, yung Rizal Memorial Coliseum, mga facilities doon, swimming pool, mga tennis courts doon at iba pa. At mayroon pang ibang pinatatayong building sa ibang sulok na ating bansa, ay ito'y preparasyon na sa malawakang pag-improve ng Philippine sports sa ating bansa. At gandang pagka-assign ni President Bongbong Marcos dito, kay Patrick Gregorio, at tandem sila ni Philippine Olympic Committee, ayun, parehong mga bihasa sa sports, ayun, hopefully ay mapaganda nila ang sports sa buong bansa. Ayun. Kamusta na po kayo dyan? At naku, dami aksidente ngayon, oo, huwag muna yan, mabubugbog na tayo sa mga kung ano-anong nangyayari, sa ating bansa. Ito, gunitiin natin to, ito yung porte ni kasamahan natin dati, Ano ang nangyari noon? Sabi ni Mario Alegre. Ngayong September 23, 1972, pinasara ni President Ferdinand E. Marcos ang 16 TV stations at 300 radio station at 26 na pahayagan makaraang ideklara. O nga pala, martial law nga, ang martial law noong September 21. 1972. Kasunod nyo na inresto at kinulong naman sina Senators Ninoy Aquino, Jose Jokno, Soc Rodrigo, Lawrence Tanyada, Ramon Mitra, gayon din ang mga journalist na sina Joaquin Roses, Teodoro Locsin Sr., Maximo Soliven, Armando Doronilla, guro na si Eltar Rosales, abogadang si Heidi Orac, at ang iba pang opposition leaders. Martial law nga pala, happy anniversary nga pala, martial law. Pero ang petsa ngayon, September 23, doon niya pinaresto ni President Ferdinand E. Marcos, at pinasara yung mga iba-ibang stasyon. Ayun, yun ang
Martial law. Ayo. Ayun. Meron pa rito. Akalain mo, ni Annabel Benbiahe. Base sa ginawang pag-aral ng American Thoracic Society, ang paghalakhak ay lalong nagpapalaki ng tsansa na atakihin ng taong may hika. Naku, pag hika ka pala, no? Kung tatawa ng tatawa, lalo ko palang madadali, no? So, makakamit lang ng isang tao maging eksperto sa pagsasalita ng kanyang second language, gaya ng kasanayan sa kanyang gaya ng kasanayan ng kanyang katutubong wika, kung 10 taong gulang pa lang ay pinag-aaralan niya nito. Pero nga totoo to, no? Kasi nung, gaya ng mga dialect, kunyari na gawi ka sa, lagyan natin Pampanga, Kapampangan yun, di ba? Siguro yung bata-bata ka pa, kasi yung brain natin madaling mag-absorb ng mga impormasyon, madaling makatanda, At kapag salita ka ng Kapampangan, gaya punta ka sa Bicol, Bicolano, depende kung saang lugar, Tama yun, may katotohanan to, kesa dun sa may edad ka na, pero siguro bata-bata, mga binatilyo, imposible naman kasi kung mga ilang taong ka na rin, hindi ka pa matuto ng wika ng yung dialect, Pero better still, yung mga bata pa talaga. Yung talagang bata, mga 10 years old o below. By automatic yan, nadidinig niya yan. Kahit hindi mo ituro, nadidinig nila Nadidinig. At araw-araw ba naman, nadidinig nila. Imposible hindi nila memorize yung mga pinagsasabi nila, Ito, basahin natin. Maganda itong editorial ng May editorial dito yung Filipino Star ngayon. Sabi rito, ipakulong ang mga mandarambong. So, nahaluan ng kaguluhan ng protesta rally noong linggo, hindi inaasahan ang panggugulo ng mga kabataan na halata namang inorganisa para ilihis na tunay na layunin ng protesta. Biglang gumawa ng senaryo at sinunog ang trailer truck at pati naman ang kaparadang motorsiklo ng mga pulis na hindi pinatawad. Ayun ang grabe, So, ang matindi ay ginawang pagsira sa isang establishment na pinagnakawan pa umano. Naghatid ng takot sa mga customer establishment na nangyari, may mga stoplight na sinira, pinunturahan ng pader at pati ang Center Island sa Recto Avenue. Totoo to. Kita mo ako mismo personal account dahil ko-coverage ako doon yung time na yun. Yung batuhan, naghabulan, So, may mga pulis na tinamaan ng basag na bote at may mga hinampas ng kahoy ng mga kabataang tila wala sa sarili. Nang mahawi ang usok na dulot ng tear gas na inihagis ng mga pulis para mapigilan pagbawala ng mga kabataan, marami ang naaresto at dinala sa MPD headquarters. Ayun, naiulat na talaga. Talagang may tear gas. May dinideny lang naman. Pero yan, klaro, may tear gas, may tear gas na gano'n. Pawang mo minulidad na dakip, parang may script na pawang ba? Para pala shooting ang nangyari rito. May script na pawang mga minulidad ng sinalang na manggugulo manggulo. Para hindi makasuhan at makalusot sa kaso. Ayun, minor Siyempre, hindi makulong yun. So, hanggang sa kasalukuyan, nakakulong pa mga ng gulong kabataan at hinanda ikakasa kanila. Kaya pala nandun yung mga human rights lawyers, gaya ng Gabriela, mga iba pang party list groups, na tumutulong, gagawing sila ang abogado ng, hanggat hindi napapatunayan guilty, di ba? At least may maalala na abogado. Hirap yung walang abogado, Ayun, lalo yung wala kang pera, Although may pleb, merong PAW, Public Attorney's Office. Ganun pa kahit libre yun, sagot mo yung mga pantaksi ng abogado ron, siyempre, mga pag-xerox ng mga documents. So, pera pa rin ang kailangan, ang laking perwisyo, kung may mga ganyan lumulutang, tutulungan ka niyan, mga congressman yan, yung mga pera yan,
saka public service nila yan sa mga naapi, mga mahihirap na nakakasuhan. Ano? So, sinabi Showtime host Vice Ganda kay Marcos Jr. na kung nais itong magkaroon ng ligasya ang kanyang pangalan, ipakulong ang mga magnanakaw. Ayon kay Vice, ang taong bayan ang employer ni Marcos at libo pang opisyal ng pamahalaan, kaya dapat nitong sundin ang iutos ng sambayanan. Ayon sa komedyante, ay nararapat na pagpakulong sa lahat ng magnanakaw sa pamahalaan na si Vice na pamahalaan na death penalty para sa korap na politiko at napakaswerte ng panawagan ng pamahalaan na parusahan ang mga nagkamal ng yaman. Huwag silang patawarin, hindi lang sila dapat kaawaan. Ngayon ang problema dyan sabi nga ni Chavit Singson, lutang na sa mga press releases niya, sa mga social media na pwedeng kasuhan, pero yung papakulong mo yan, may mga pera yan. Sa totoo lang, totoo yun. Yan ang realidad. So, yun. Yun. So, ano pa? Oras na ba? Last 3 minutes, last 3 minutes. Kamusta na tayo dyan, mga seniors, senior citizens ng buong Pilipinas, Tayo, kung wala naman tayong pupuntahan, sa mga pupuntahang lugar, ay wag na tayong maglabas-labas, mga senior citizens, Wag na tayong magpasyal, hindi oras ng pasyal ngayon dahil may signal pa, Hintay natin magbabay, magbabay yung bagyo at ayun, tayo lumabas at situit bago tayo lumabas, may mga kumpleto armas natin, meron tayong maintenance diyan, kondisyon ng katawan natin at may face mask tayo at lahat ng precautionary measures. Malinaw ang mata natin, may salamin tayong dala, Naku, napakahirap ngayon maglalabas lalo na paggabi, Ako po, ayun, So, gayon din yung mga kabataan na mga labas na labas na wala namang katuturan pinaglalabas, Tapos naiiwan sa bahay yung kanilang mga nanay. Nanay, hinihintay. Halos di na sila magkita ng nanay, Hindi man lang sila makatulong sa paghugas ng pinggan o paglinis ng bahay, pati paglalaba man lang ng damit nila o yung underwear nila, hindi naasa pa sa nanay. Minsan sinasawaan na rin yung nanay, halos hindi na sila nakita. Mamaya paglayasan kayo ng nanay nyo, doon nyo malalaman ang hirap ng walang magulang. Ayun ang matindi, Tapos yung tatay nyo naman, busy rin sa trabaho. Ayun, tapos doon nyo malalaman, siguro mawala ng 1 linggo, 2 linggo, matitikman nyo yung hirap, Na walang, lalo na yung nanay. Importante dyan, may nanay, Yung tatay, alam mo naman, palabas-labas na, At, yun. So, dapat isip-isipin ng mga kabataan to, Maging silbing lesson sa kanila, yung habang nandiyan yung magulang. Sabi nga nila, ngayon, linggo ng pamilya. At ang punto rito ay magsama-sama sila sa pagkainan at magkaroon ng bonding at dialogue once in a while at para gumanda ang takbo ng pamilya at gaganda rin ang buong sambayanan ng Pilipinas. So by that note siguro ay makita-kita ulit tayo next Tuesday at bye-bye and see you next time around. Edmund Samaniego Pangilinan reporting. Isa na namang inaabang mainit na balita, talakayan at iba pa ang madidinig, mapapanood tuwing Martes sa nagbabagang balita ni Kamunding. Dito lamang sa CGN News Filipino Views. At ugaling mag-like, comment, and share. Maraming salamat.